Amen. Karong gabi, kinsa may excited nga mamati sa pulong sa Ginoo. Gabi, nangadto mi dito sa Turil. Pagkahuman sa pagkaon, human sa kaon, nakoy ka fellowship usa ka pastora dito. Tapos ni siya daghanan ninyo noo kay lisod man gud kay akong ibilin god anak ko ba. Lisod kay akong ibilin nga grabing kumbati pagpangalagad ya uting kaon o diri na mo. Lakaw na mi. Ko akong gidala tanan uy, kung gidala gyud nya pagkaman siya nga evangelism kadi tanan dong mangwali ni. Iko basta dito nay magtindog-tindog lang anak ko. Magpatara mawalihan yun. Kabalo ka pasangilak niya. Wow. Dili siya ni tanaw siya kang Dodong nagbutang man si Dodong diri. Wala man siya pag speaker ba. Sa enjoy kayo mo no. Pasag yun yung hilak nga antod na nilakaw na lang ko si tubod yang luha. Kay first time yun niya nga naka-encounter nga ang tanan mangsanyo sa pulong sa Ginoo. Kaya nakita nga iya pong gitingwa og yang giampo sa ila pong church kay silang church sila ra gyud sa pastor ang magwali. Mao to nga yung gitingwa yang giampo. Ya gusto ko siya nga makabisita ta dito. Gani ang mga lalaki ako pong giingnan nga tingkuan daw sa durian. Ting bunga mga tota. So ngayon mo po tang panalangin dito sa Turel gapon kay pasag yung lipayan nila kay ay lagang tanang pagkaon horot. Kaya wala daw ta dagang malamaw. Dagang mapaksiw. Amen. So karong gabi atong magwawali nalipay kay ko siyang kinabuhi kay madasigon kayo siya kanunay. Labi na sa pagpamuhat, labi na sa pagpangalagad sa Ginoo. Akong tawagon si Sis Grace. Ay lapak na ko. Glory to God, no? Maayong gabi sa tanan ug maayong gabi ipot sa to Brad, mami ug daddy. Karon nanay na lang ko ug tatay. Maayong gabi sa tanan no. Ang Ginoo jud ang mamuhat karong kagabion kay nakalitan ko gabi mga unsa na tong oras sa mga alas 9 kapin. Nakadawat og mensahe kay pastora. Nya akong pagbasa una to ila nay nauna ba nga schedule. Tapos last ako niya ako pagbasa April 25 ko. Agoy salamat layo pa ko. Pag ni pastora nga ugma man ka. Ko na praise God. bawal man mawalibad. So ang Ginoo na lang gyud ang mamuhat karon kagabion. Wala may ato, dili man atong kaalam ato ang usokdanan ba kundili ang kaalam lagikan sa Ginoo man. Og bago day ko mukanta, muhalad og awit si John Mark ug si Jonali. Surprise. Timing kay Christine ni wa. Guys, siya tay mama mo ito. Sige. Ayaw ka tarungan. Mangin man gina siya. Basig na kuwan ka sa kan bataw ng tangalan. Mangangin magbudis mama. Pasensya na mo tingog gamay ha. Thank you lang. Dito ka, dito sa tapos. Ito yung guys na. Kalitan po niyo. Apil sa mga kalitan. Apil pag good may kakuratan, nangatulog no mi. Si mama sig panawag. Pero ay pala din kita mo lakaw jud. Para man na sa for the Lord man na. Pero kani dili na nitong pinugos para sa una ha. Amen. Pinasing-kasing na pod ni. Amen. Amen. Mo pa na mong practice.
Final practice. Final practice. Final rehearsal. Ang lyrics lang ang paminawa, ayaw lang ang tingog. Apil ang tingin. Sorry to God. Ano, imo man kong giadto, di gayud ko ka tuo, nganong gibuhat to. Sabay mo be para dili kay kurba. Bangan mo ako ngalay, tawag mo gayon ako, di man kinahanglan imong buhay. Di ko makabuhi, imo sisi, imo kong gipalini, ibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan. Mga imong gipalaban. Ako kabalo ako, imo makong giato, iligayod ko kato, nganong gibuhat ko, isa kang ingit sa dalan, nagbalan mo ako ngalan, itawag mo gayon ako, di man kinahanglan mo di ko makabuhi, imo sisi, imo kong gipalini, ibuhat ang tanan, di malunta kinahanglan. Mga imong ipalaban, imong gulit, di ko makabuhi, imong sisi, imo kong ipalini, ibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan. Mga imong ipalaban, Ang alagaran, mga salagi bayran, isang hirang ngayon, napakamayan. Kahigong maon ka, wala na'y lain pa. Salamat o Jesus, ihumalo ang tanan, bustang alagaran, mga salagi bayran, isang dili ang ngayon, napakamagyan. Magiging maon ka, wala na'y lain pa. Salamat o Jesus, ihuman mo ang tanan. Lahat mo, ihuman
Walay katapusan, walay katapusan. Gibuhat mo og imong gihuman, akong kapakyasan na imong gipasan. Ipakita mo nga kaya ang tanan. Praise God. Tanang mo kimaya. Kung ibalik sa kong nga John. Ako to siyang gituyo kay parang pangpawala sa kulba ba. Sila ang nakulbaan, bro. So bago ko bago ta hiskot sa pulong sa Ginoo, mag-ampo sa ta. Lord, ganito na mong amahan, mayong gabi ikan nimo, may gabi ikan nimo, Lord. Lord, ani kami Ginoo, akong baba mi Lord sa imong piilan, na wala gyoy amo Ginoo, kundi imuha tanan Lord, na ikaw jud ang matuboy Ginoo, na ang mensahe karon kagabion Ginoo, nagagikan jud sa imuha Ginoo. Lord, i-empty ang akong panudlanan Ginoo, o pulihi kini Ginoo kaalam nagikan sa imuha. Lord, ikapa Ginoo ang makasing-kasing Ginoo sa naminaw karon Ginoo. Sa ania karon Ginoo ng mga kinabuhi Ginoo, ikaw ang maga-bless sa ilaha Ginoo. Namutuhop gyud Ginoo ang pulong Ginoo na ang mensahe karon kagabion sa ilang kasing-kasing Ginoo. Ug Lord, kining tanan Ginoo, akong gipasalamatan sa imong pangalan na si Jesucristo. Amen. Aday ko sa inyong atubangan, mamaligya kong insurance. Pinugsanay na Kita, praise God. So, ang atong pagahisgutan karong kagabion is mao ang God's voice, tingog sa Ginoo. Diba, daghan kay tagtingog nga kanang madunggan ba? Adunay tingog na atong kaugalingon, adunay tingog sa uban, adunay boy tingog nga gikan kang Satanas. Ug ang pinakanindot nga tingog mao ang tingog sa Ginoo. Amen. Kanang ang Ginoo makig-istorya nato sa daghang pamaagi. So unsa man nga pamaagi nga nakig-istorya ang Ginoo sa atoa. Nga kanang makuan jud ta ba nga gikan jud sa Ginoo madunggan nato makadungog ta sa tingog sa Ginoo through Bible study, reading the Bible. Kay matud pa sa John 1:1, ang pulong ug ang Ginoo usaraman. Ang pulong ang Ginoo ug ang Ginoo mao ang pulong. So, kung nagabasa ta og Biblia, sama ra nga nakig-istorya ta sa Ginoo. Then according to Apostle Paul nga ang faith comes from hearing and hearing comes from the word of Christ. Kita nato sa Romans 10:17. So, sa mga Bible studies, sama niini, mga buluhaton na para sa Ginoo, na involve ang buluhaton sa Ginoo, kana siya, ang atong ang naiusahay nga, walay laing, kung ato ka o Bible study, wala ay laing tingog nga imong nadmadunggan diha, kung dili tingog sa Ginoo. So, kabalutang tanan karon, kung kinsa tong naa karon dinhi, kabalo na mo kung kinsang tingog ang inyohang nadunggan karon kagabion. Palakpakan na to ang Ginoo. Nianhi mo karon dinhi kay naay conviction. Naa ang tingog sa Ginoo nga kailangan mo adto jud mi didto. Dili pwede nga dili mi mo adto didto. So, praise God. Glory to God kay naa gid ta diri karon na minaw gid ta sa pulong sa Ginoo. Mao na nga by prayer madunggan na to ang tingog sa Ginoo sa kung mag-ampo ta. Sa atong mga pag-ampo, adunay kanang mukalit lang samtang nakipag-istorya ta sa Ginoo, gusto na to nga mutubag pud siya sa ato, naay mukalit nga mo flash sa ato ang huna-huna. Usahay bersikulo, usahay
kanang pananawon ba, na vision. Mao na nga na ay conviction through prayer, usahay, matingalan na lang ka nga. Nakoy testimony dito sa Prayer Mountain. Wala ko kaila ato niya. Kaya nga pastor sa Surigao. Nga, samtang naga-share siya sa pulong sa Ginoo, na conviction ba nga? Kanang patanuman. So, huwag mo ko'y dalang kwarta, pamasahe lang, o di, inghiram ko ka to kay Ma'am Beth. Ma'am Beth, para masagod ko din na Ma'am Beth, kay agi gisugo ang Ginoo ba? O to, gitulol ako sa yaha. Yan, nakahinap to ko pagka human, yan ang ihatag man ko, ato nung ko kailato niya. Ana ba? Pero, sensitive ko, basta ingon na kanang naaga ni conviction, kanang naaga ni ipabuhat ang Ginoo. Basta, kabalo ka, nga, dapat kabalo ka kung kinsa ang nag-convict nimo. Kung kabalo man ka kay kung Holy Spirit ba or lahi to nga tingog. Kay kung kay daghan maggod og klase-klase nga tingog sama sa kung gingon ka ganina na ay tingog na ato ang tingog lang kaugalingon. Kana siya kaning ato ang tingog kani siya tawhanon na paghuna-huna na ang ato alang kaugalingon ang mahimaya. Dili mahimaya ang Ginoo kay man-centered man ang atong panghuna-huna. Na atay mga desisyon, na atay gusto buhaton, pero ang mahimaya ikaw ra. Walay labot ang Ginoo. Kay kung tingog sa Ginoo, dapat God-centered. Amen. Dapat kanang ang imong gibuhat maka-glorify kay Lord. Di ba? Halimbawa, kani atong evangelism. Kisa may nag-convict nimo ana na kailangan mamuhat jud kailangan mo appeal jud og evangelism kay para gini sa buluhaton sa Ginoo. So naa kay desisyon nga ni ano siya nga mahimaya ang Ginoo sa imong gibuhat. Kanang nag-lead sa kanang to glorify God ba. Mao na kay kung tawhanon lang imo-imo lang ay kailangan makabalay jud ko gingon ani, kailangan manrabaho jud ko og taman. Kailangan makabalay jud kog dako, makapalit kog sakyanan. Kana makapa-eskwela ko sa akong mga anak sa mga private school. Mauna siya, pero kinsa man ang namahimaya ana, kita lang. Ang ato lang kaugalingon. Mauna siya ang ato ang tingog. Dili siya tingog sa Ginoo. Kay kung mahibal-an man nato kung tingog sa Ginoo kay ngano man, kanang dili mo contradict sa scripture sa Ginoo. Dili mo contradict sa iyang pulong. Kay kaning nakapod siya ikaduha nga tingog others people voice. Halimbawa, pwede siya sa conversation sa imong amigo, na kay problema ni duol ka sa iyaha. Tapos gikuanan kaniya og Bible verse. Lukmay kay ka dako kay kagibug-aton. Pero gitagaan kaniya og mensahe sa Ginoo tapos encourage sa imo, nakadasig sa imo ha. So pwede siya pwede gamiton ang imuhang friend nagikan sa Ginoo ang mensahe. Nagigamit ang imuhang amiga o amigo. So pwede po sa gikan kang pastor, kang pastora. Syempre usahay kita di nato malikayan kung dili na nato kaya natay mga gipandala-dala muduol ta sa ilaha, mangayo ta sa ilaha og kanang advice. Then, syempre, dili man, pastor o pastora man natong sila man natong inahan o gamahan sa spiritual. Dili pod yun ang ilahang advice sa ato is worldly. Kung dili, nakabase gid siya sa pulong sa Ginoo. Mauna nga, sila pod ang gigamit nga tingog sa Ginoo through sa ilaha pastor o pastora. Tapos, ang pinakakuyaw nga tingog nga dapat aware ta kaning tingog ni Satanas kay naagid ni siya usahay. Kay ang tingog ang hunghong ni Satanas maka-cause na siya og panic, mag-anxiety na ta ngano man kay kabalo man ta nga ang Ginoo kalinaw man. So dili kung hunghungan ka nga naay mga sitwasyon nga kanang magpanik ka, pero mahadlok na ka, dili gyud na siya gikan sa tingog sa Ginoo. Kung dili gikan na siya sa tingog
sa kaaway nato. Kay ngano diri sa diri sa mga Salmo 29 chapter 11, ang Ginoo naglig-on sa iyang mga katawhan ug naghatag kanilang kalinaw. So kalinaw ang gihatag sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nagahatag og kalinaw nato og kusog. Dili ka nang magpanik na ka ba, unsa laing term na ka maghantod, maratol na ka, magubot na, ana ba? Dili kalinaw ang resulta sa tingog nga imuhang nadungog. Pag-ubot. So, kung aduna po kay tingog nga napaminawan nga mauna siya kanang magdala nimo nga makasala ka. Kana siya dili po na siya gikan sa Ginoo. Dili gikan po siya sa kaaway. Kay ngano nakasala man ka. So, naglid na sa imo nga magpakasala ka. Sahay dili ta aware, wala ta kabantay nakasala na diay ta. Tungod kay dili ta aware kung kinsa ang ni hunghong sa atoa. Kanang ni kuan sa atong huna-huna. E kabalo baya ka ang ato biyang huna-huna mo na siya ang battlefield nato. So daghan kayo mo insert din ha. Wala nagakabalo kung kakinsa to, imuha ba to, sa kaaway ba to, libog na ka kung dili at kung walay foundation ang imuha, wala kay foundation diya sa Ginoo. Wala kay pulong ba nga kumbaga ikalabay, ikasukol ba? Kung magingon ana na ang imuha, kung magpanik na ang imong huna-huna. Tapos ang tingog pud sa kalaban nato ni Satanas, makapaluya pud siya sa atong prayer life. Ngano man kay si Satan naga-spend gid na siya og time nga mabirata ba, mawad-an ta og panahon sa Ginoo nga mao ang atong mga pag-ampo, musimba, pag-apil og Bible study. Siya nagapanglihok po na siya kay wala siya laing tumong nga malayo ka sa Ginoo. Kung sa sira pa ba kanang balik ka, di ba? Kung sige na. Dili, push man na no. Pull. Oh. Ana ang ginabuhat ni Satanas sa ato ang pagpangalaga diya sa Ginoo. Sa atong relasyon sa Ginoo. Tapos, ana na, aluya na ang atong prayer life. Wala na tay kadasig nga magampo kay ang naa na sa atong una-una na inject na busy ko daghan kog mga buta nga kanang nakawilihan panalitan imbes kuan na to sa chain prayer wala na kay nalingaw na sa Facebook, katugo na, nakalimot na ka sa imong oras. Kay nalingaw na ka sa Facebook, nalingaw na ka sa kanang social media. Sus pagtan-aw nimo, uy, human naman akong oras. Wala na. O dilipay kay si Satanas. Kay ang iyahang kuan, sige, padayon pa din na. Kay wala na gyud, naluya na gyud. So mo nay bantayanan kayo. Kay dili baya literal nga moingon si Satanas nimo adto sa imong atubangan nga oy pag Facebook diha kay para di na ka kaampo. Kung dili baya kanang naay distraction sa imuha ba nya dili ka kabantay nainganyo ka di nakalimot na ka o na nga dapat bantayan jud nato ang atong kaugalingon kay kanang pag magbantay ta, mabinantayon ta, malayo ta sa sala. Although, di man ta perfecto, pero naningkamot ta. Kay aware man ta. Aware ta nga mali ang atong gibuhat. Pero, ang nakanindot, pag anak sa Ginoo, kabalo gid siya mo recognize sa tingog sa iyahang shepherd. Sa iyang amahan. Kita Kristohano naman ta, anak man ni-claim man ta nga anak ta sa Ginoo. So kabalo ta kung unsa ang tingog sa atong amahan. Dili man ta mga anak sa gawas. Anak man gyud ta nga porsuso sa Ginoo. Kay mao man natong gina-claim nga anak gid ta sa Ginoo. So nganong maminaw pa man ta sa tingog sa ubang amahan. Di ba?
Maskin ang atong kaugalingon bantayanan. Kay usay dili ta kabantay, nagigamit pod ta sa atong kaaway nga makasala ta diha sa atong amahan nga mao si Hesukristo. So dapat pod ma-recognize pod ta sa atong amahan. Nakaila pod ang atong amahan sa ato Kasi kita rin nakaila niya nga siya wakaila nato. Hello. Ilom lagi. Sigurado mo nakaila si Papa Jesus sa ato. Bitaw, praise God. Kaila oy. Astang ilaha. Bitaw, basta namuhat, nakaalay na nga to ang pang-adlaw-adlaw na pagkinabuhi, nakaalay din na sa pulong sa Ginoo. Anak kita sa Ginoo. O na nga, diri sa mga Salmo 23, 1-2. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nagkulang kanako. Gipapahulay niya ako sa lunahong sibsiban o gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. So, ang Ginoo mo ay atong magbalantay, siya ang atong shepherd. Kita, unsa man ta? Karnero o tupa. Pero nakapangutana ba mo? Nganong ginakumpara ta ni Jesus sa usa ka karnero? Unsa ray karakter sa usa ka tupa nga gikumpara man ta sa iyaha? Maminaw siya. Magbalantay. Praise God. Ang karakter dai sa usa ka tupa, una, ang tupa walang direksyon, kaya kailangan niya ng gabay or maggabay sa iyaha. So kita, kailangan ta og nay maggabay sa ato nay magbantay sa ato So diri sa Jeremiah 3:15, hatagan ko kamog mga pangulo nga masinugtanon kanako ug magdumala sila kaninyo uban sa kahibalo ug kaalam. Praise God. Anak karnero gyud ta kay ngano gitagaan ta ug magbala kanang pangulo nga maoy mugiya kanato sama ni Pastor Patrick ug ni Pastora. Nga masinugtanon na sila tanan, di ba? Ang giingon diri pangulo na masinugtanon kanako o magdumala siya kaninyo uban sa kahibalo ug kaalam. So naana sa ilang karakter, nagaobey sila sa kabubuton sa Ginoo uban ang kaalam nagihatag sa Ginoo sa ilaha. Munang bless kayo ta kay aduna gihatagan kita sa Ginoo og magbalantay nga pareha sa ilaha. Amen. Palakpakan nato ang atong buhay nga Dios. Tapos ikaduha nga karakter sa tupa. Dili niya kaya mo pasan og bugat. Sige daw, imagine daw ninyo, ang karnero himuan ninyong kabaw. Sangunan ninyo og kanang unsa nyo isangon. Unsa itsura sa karnero? Di ba nakas-design gid siya nga dili siya pwede mo pasan og bugat. So ngano ano man ta sa Ginoo, gikumpara man ta ngayon ana atong karakter. Kay matud pa diri sa mga Salmo 55:22. Itugyan kanyawi ang imong mga kabalaka ug lig-unon kaniya. Dili gayud siya mutugot nga mabuntog ang mga matarong. Amen. So kita kay karnero man ang ano man ta ni Jesus sa usa ka karnero, bali gihambing ta niya sa usa ka karnero ba. So kita po di ay wala tay kakayanan mo pasan sa atong sariling cross. Dili kanang wala tay kapasidad nga kanang ato na lang pasanon tanan. Ang atong kabalaka, ang atong kasakit, kung unsa man ang mga sitwasyon nga naata karon, dili nato trabaho ang mapas-an ana. Kun dili itugyan nato tanan sa Ginoo. Amen. Kay wala tay kapasidad ana, siya na mismo ang niingon nga itugyan kang Yahweh ang imong mga kabalaka ug lig-unon kanya. Dili gayud siya mutugot nga mabuntog ang mga matarong. So kung itugyan nato tanan sa Ginoo, kung unsa man ang sitwasyon nga naata karon, dili ta pasagdaan sa Ginoo. Kay wala man tay gibuhat nga dili maayo. Ang purpose lang gyud nato is pagpangalagad kanang nagready ta sa advanced kingdom niya ba. Ang atong heartbeat pud ni Lord nga kalagjod
Wala tay laing kanang mga kanang agenda, interest, wala kundi purely pagpangalagad yun. So nakasulat yun, dili bakakon ang pulong sa Ginoo. Wala jud makabuntog sa mga matarong, walay makalupig. Dili gyud itugot sa Ginoo nga mabuntog ang mga naghimo sa maayo, labi na og nialain sa iyahang kabubuton. Amen. Kay diri sa Tagaruma 8:31, karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini? Kung dapig ka nato ang Dios, kinsa may makigbatok ka nato. Amen. Kung kabaluta nga dapig sa tuwa ang Ginoo, walay makapugong nato. Walay unsa gina makabatok, Huwag maki-against. against sa ato, walay makakuan sa ato. Mo nang kalma lang ta. Relax lang ta. Kay ang Ginoo ang ato ang magbalantay. Ang Ginoo ang ato ang kanang siya ang mo-fight sa atong battle. Dili ta niya pasagdaan kay nakasulat man. Dili man ingon na kanang ato-ato lang. Kung dili nakasulat, dili bakakon ang pulong sa Ginoo. Basta hukdan lang gyud ni nato. Kani iyang mga promise. So karon ngano man nga usahay. Nganong dili ta kadungog? Nganong dili man ta kadungog usahay sa tingog sa Ginoo? Ngano man? Amen. Praise God. Tama ka, bro. Daghan kayong distraction. Unsa may mga distraction nga nakuan sa tong mga kinabuhi. Una, ang kawadon. 'Di ba? Kailangan ako mukayod kitungod na ako mga anak, wala may kaunon. Anak ba? Daghan na kay kaghuna-huna. Hadlok ka sa ugma. Kanang usahay magud ang taw pangunahan nato ba? Bis karon lang atong problema, dalon papati ugma. Naghuna-huna na ka ugma. Matigulang na gani ka, usay gani makahuna-huna gay ko. Mugidan na kay kog stinta na. Usay makaingon ko, magstorya ko kay Makmak. Amalit na jud ko daan og kanang kuan ba kanang sanina na ko inig kanang pangburol gani. Ay, di naman kita padulong, no? Dili na yun nakuha. Ikaw, mamalit na jugog pamburol daan ba niya? Kailangan maudyon ni siya ko isuot. Kaya basig pasuotong ko ninyo itong igang kayo. Wala nga, gusto na ako, kung mawala man ko, gwapa gyaman akong suot. Ano ba ka nang, daghan na kay kagyuna-huna, patay pa ang imong kamatayon, no? Nauna pa rin magunsay imong isuot. Ang imong buhok, at okay lang niya akong kilay, kay kilay naman nila. Wow na nga, di na ko madlok mamatay nga walay kilay. Kaya naanak ko'y kilay daan. Praise God. Mao na nga mga distraction na to tungod sa tong kawadon, sa tong trabaho, kabisi, usahay, gibless na ka sa Ginoo, na kay blessing. Pero nahimo pa siyang hindrance nga mawala ka sa pagpangalagad ug dili ta ka bantay. Mao na nga ang calling sa Ginoo sa imo, nagatawag sa imo ang tingog sa Ginoo. Di na nimo siya madunggan. Matabunan naman siya sa mga distraction nga mga distraction sa tong kinabuhi. Mao na nga ikaduha nga dili na to madunggan ang tingog sa Ginoo kay unbelief. Nagdoubt na ta, nagka-doubt na nagduha-duha na ta sa kapasidad sa Ginoo. Giduha-duhaan na nato ang gahom sa Ginoo ba. Kay ngano adunay warning. Kay kabalo ka ang pinakadako nga linlang ni Satanas. Mao nga i-convince ka permiro nga wa kay pulos, worthless ka. Then wala na, ma-discourage na ka. Labi na og kanang nay magsigig ingon sa imo, sa man ka oy, wala man kay pulos jud oy. Kanang kuan ba? Kinasa ka ibutang ba? Wala jud. Kanang balik-balikon ba gani ang kani adto? Labi nagmaglagot, daghan na kay mga sakit nga istorya. Then muna siya isang nga trick ni Satanas. Tapos mag after ana makapangutanan na kasi mong kaugalingon nga na experience man ako na nga ingon ani nga mga kasakit, ingon ani nga mga sitwasyon. Nga nangalagad man ko sa Ginoo. Grabe man ang akong pagtuo sa iyaha. Pero
wala ka kabalo nga si Satanas ang nagtanom og kanang unsa ginang liso binhi sa imong huna-huna nga magduha-duha na ka sa Ginoo. Magduha-duha ka sa Ginoo. Then pagkahuman na mo disconnect na ka sa Ginoo. Tinaan naman kay duha-duha. Bali ang imong pagpangalagad, ang imong pagtuo sa Ginoo is patay sindi na ba? Kanang init karon tapos mabugnaw na pod kay tungod naa na may gitamnan naman ka og kanang pagduha-duha. Kaya wala joy lain nga gusto si Satanas kung dili magduha-duha ka sa Ginoo. Kaya pag magduha-duha ka sa Ginoo, ang imuhang pagtuo sa iya ha, paling-paling na gani, dali na lang kaayo kanya bigton. Dali na lang kayo niya kuhaon ka. Tapos, ikaupat, disobedience. Kani masinupako na to usahay. Literal man gyud na. Usahay gani sa kanang tawhanon ba? Supak mo man gani, mga batanon, musupak ko ginikanan, ang bana, musupak ko gasawa, ang asawa, musupak ko bana, ano ba? Disobedience. Kay diri sa Deuteronomio 28:15. Apan, kung dili ninyo tahuron ang Ginoo nga inyong Dios o dili tumanon ang iyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo, mahiagom kamo ni ining tanang tunglo. O mo disobey ta sa kabubuton sa Ginoo, sa gusto sa Ginoo, sa atong kinabuhi. Kung mulihis gyud ta ang Ginoo gusto ka diri kang dapita. Nya ikaw mulihis gyud ka gamay. Lord, karon lang bitaw ni. So, naapod siya consequence sa imong gibuhat nga pag-disobey sa iya. Inaano ba tay mga pulong? Dili ba ya ingon na kanang kuan? Kanang bago pa kagitamnan og pulong kay pwede ra. Pero ikaw, nag-share na gay ka sa pulong sa Ginoo, pero say gahi gyapon kagulo. Di ba? Mao na nga bantayan jud nato nga atong matag usa nga kaugalingon. Dapat kay karniro man ka, diba ang mga karniro, mga amo na siya, mga amo. Amo ba ka ng mga butan? Maminaw. Maminaw gid sila sa iyang pastol. Dapat kay mga karniro man ta. Amo day amo. Maamo. Dili Oh, maamo. Dili to amo ha, amo. Kuan siya kanang buutan ba? Buutan. Nga, pag ingon sa kanang tupa, ay sa iyang magpastol, tamaon ni, magkuhan mo, kanang mutuman gid siya ba? So, dapat ingon ata ang ato ang karakter, kay gihambing ba yata sa usa ka karnero. Tapos, diri sa mga Salmo 128:1-2, bulahan katong nagtahod sa Ginoo nagkinabuhi, sumala sa iyang kabubuton. Makakaton kamo sa iyang hinaguan, magmalipayon ug magmauswagon kamo. So, aduna po'y promise ang Ginoo sa mga tanan na nagtuman sa iyahang sugo. Amen. So, sa daw, bulahan katong nagtahod sa Ginoo nagkinabuhi, sumala sa iyang kabubuton. Makakaon kamo sa inyong hinaguan, magmalipayon ug magmauswagon kamo. Amen. I-claim na lang ninyo kay butan ba yatang tanan. Praise God. Nagtuman man gid ka hata sa kabubuton sa Ginoo. So kung nagtuman kita sa kabubuton sa Ginoo, walay paling-paling, walay basig Sabado, evangelism lang mabutan, inig Bible study. Tapos pagka Martes to Biyernes, wala. Agoy. Nanginabuhi na pod nga naa sa kalibutan. So diri sa last verse, mga Salmo 33:18. Gibantayan sa Ginoo ang nagpasidungog ug may kahadlok kaniya. Kadtong nagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad. Amen. So gibantayan daay sa Ginoo ang nagapasidungog ug may kahadlok kaniya. So kadtong nagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad, pantayan jud sa Ginoo. Amen. So praise God. Kato lang. Kay praise God, ako yung kuhan ba nga, mga gwapa dyan kayo mga karnero, gwapo ba? Thank you, Lord. Mga karnero sa Ginoo, so i-claim yun na nato. Praise God, akong gibalik kay Pastor Patrick.
Thank you, Lord.